Naghain ng not guilty plea ang kontratistang si Curly Discaya kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project. Sa eksklusibong panayam sa News 5, sinabi ng kanyang abogado na hindi maganda ang lagay ni Curly sa bilangguan. Katunayan, dahil daw sa sobrang init, nagkaroon ng skin rashes ang kanyang kliyente. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tanging abogado lamang ng kontratistang si Curly Discaya ang lumabas mula sa Bulacan Provincial Jail para sa nakatakda nitong arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw. Via video conference kasi humarap si Discaya na naghain naman ng not guilty plea sa Malolos Regional Trial Court Branch 20. Kaugnay ito sa kasong malversation na may kinalaman sa maanumalya umanong flood control project sa Kalumpit, Bulacan ng St. Timothy Corporation na pagmamay-ari ng mga Discaya. Kampante ang kampo ni Discaya, kaya raw nilang malampasan ang kasong isinampa ng ombudsman. Hindi naman siya beneficial owner ng St. Timothy. Bukod kay Curly, sa pamamagitan din ng video conference, ginawang arraignment o pagbasa ng sakdal sa 10 iba pang kapwa-akusado sa parehong kaso. Kabilang dyan ng misis nitong si Sara na nasa Cebu, habang iba ay nasa Quezon City. Lahat sila naghain din ng not guilty plea. Muli ring nilinaw ng abogado ni Discaya, walang special treatment sa kanyang kliyente habang nakapiit sa Bulacan Provincial Jail. Sa katunayan, mahigit 1,000 kapwa persons deprived of liberty o PDL ang kasama raw nito sa loob. Hindi naman maganda yung atmosphere talaga sa loob ng jail. So kung kukumustahin mo siya, hindi maganda. Lately, nagkaroon siya ng skin rashes. Dahil? So dahil sa init, sobrang init. And then binigyan ko siya ng medication through the advice of the doctor. Medyo okay na. May handa ka daw pangalanan ng 150 pa? Giveaway pa tayo, sir. Sino yung mga yon? May mga big fish ba? Sa tamang panahon po. Noong huli nating makausap si Curly bago ipasok sa kulungan, sinabi nito sa News 5 na handa raw niyang pangalanan ang mahigit 100 sangkot din sa flood control scandal. Bagay na hindi raw nagbabago, sabi ng kanyang abogado. Yan ay lalo't may ebidensya raw na hawak ang kontratista ng mga nakatransaksyon nila sa pamahalaan. May mga ledger, may mga photo, may mga video. Sabi niya, government officials. So, hindi ko alam kung politiko or in due time, pag ilalabas niya. Sa June 26, itinakda ang susunod na pagdinig sa kaso na Discaya sa Malolos RTC. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.